Pumanaw siya na martir sa pamamagitan ng pagpapako sa kanya ng paliwanag. Ang imaheng kung ito ay nasa pangalaga nila Ginoong Alfonso at Ginang Rufina Cruz. Apostol San Pedro, ipanalangin mo kami. Anak ni Zebedeo at Salome, nakatatandang kapatid ni San Juan Evangelista, siya ang isa sa mga unang tinawag ng Panginoon habang sila ng kanyang nakababatang kapatid at ama ay nasa dalampasigan. Siya ang isa sa 3 alagad na pinili ni Jesus upang maging saksi ng kanyang pagbabagong anyo. Ipinangaral niya ang mabuting balita sa kaharian ng Roma at sa mahabang panahon sa Mayor. ipanalangin mo kami. Apostol San Andres. Si San Andres Apostol San Felipe. Siya ay mula sa Bethsaida ng Galilea. Tinawag ng Panginoon na sumunod sa kanya isang araw matapos tawagin sina Pedro at San Andres sa tagpo ng mabuting balita kung saan nagpakain ng Panginoon ng mahigit 5,000 tao. Nabanggit ang kanyang pangalan. Apostol San Mateo. Si San Mateo ay dating maninino ng buwis. Tinawag siya ni Jesus upang maging apostol. Siya ang sumulat ng Ebanghelyo ni Mateo. Pinakita niya na kahit makasalanan, mayo o masikap, sinasabi ng marami dahil hindi Kinakakilala sa kanyang pero hindi nangangulugang hindi mahalaga. Ayon sa tradisyon, matapos magsanay kay San Pedro, nangaral siya sa Ehipto, Mesopotamia, Hilagang Africa, Britanya, at ayon sa ilan ay sa iba pang panig ng gitnang silangan at namatay nang hatiin siya ng lagari sa dalawa. Ang imahen pong ito ay nasa pangalaga
Sarapan na nga walang sausawan na. Apostol Santiago. Isa sa mga alagad ni Jesus na nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas. Sila ay kilala bilang isa sa 2 disipulong naglakbay patungo. Gusto mo ba mga pagbati pa? Fiesta. Nakita mo ba akong Ayaw, lagi nga palang nakakapat. Apostol San Matias. Si San Matias ay ang apostol na pinili upang humalili kay Judas Iscariotes matapos ang pagkakalulog ni Jesus. Siya ay pinili sa pamamagitan ng pagdamot at pagpunot ng kapalaran ng mga alagad. Tanda ng pagtitiwala nila sa kalooban ng Diyos. Bagamat Tapos siyang mag-ayuno ng 40 araw, lumapit ang Diablo upang tuksuin siya sa 3 paraan. Una, sa pamamagitan ng pagkain. Ikalawa, sa kapangyarihan. At ikatlo, sa pagsubok sa Diyos. maraming tao? Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Nakipag-usap si Jesus sa isang babaeng Samaritana. Inalok niya ng tubig, kung saan si Jesus at tubig nabuhay. Ipinakita niya ang kaligtasan. ang pagtangos ng Panginoong Jesucristo. Sa pagtangos ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang pagkakamay ng tao, ng kiramay, pagkakamay, at nasasaktan. Isa sa kilalang pagkakataon ng kanyang pagtangos ay nang mamatay si Lazaro, ang kanyang kaibigan. Maalam sa inyo. Ayon sa mahal na pasyon ng Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, bago harapin at danasin ang kanyang kamatayan, ipinaalam muna niya ito sa kanyang minamahal na si Maria, upang hinanda ang kanyang kalooban sa mga sakit at pagkurusa ng kanyang masasaksihan. Ang nakatapos ng hirap ito, ito rin ang pinagbabadya ni Simon kay Maria nang si Jesus ay inihandog sa templo. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani. Ginugunita ng pasong ito ang pananalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani, kung saan ipinakita niya ang buong pusong pagsunod sa kung ano ang kalooban ng kanyang Ama. Ito ay hamuin ang kasalanan ng mundo. Ang pagkakanulo ni Judas. Ayon sa salaysay ng Ebanghelyo, matapos na si Jesus ay manalangin sa halamanan, ay dumating si Jesus na isa sa 12 kasama. Ang maraming tao may tabak at sulok. Ang taksil ay nagbigay ng isang hudyat na kung sino ang kanyang hahalikan. Mahilig sa kulit-kulit. Senyor Jesus Cautivo. Pagkatapos ng Panginoon sa halamanan, siya ay dinakip ng isang pulutong na kawal na padala ng mga punong saserdote kasama si Judas Iscariote.
Jesucristo de la Cruz. Ginugunita ng sumusunod na tagpo ang pagpipit sa katawan ni Jesus habang siya ay nakugapos sa haliling bato. Buong pagtitimpi niyang hinarap ito alang-alang sa Pangalaga ni Ginoong Pablo Trilliano III na sa Cristo de la Columna. kaawaan ng kami. Nakagapos sa haliling bato at tumanggap ng higpas na mahigit ng 5,000 nagpapaypay ang pamamagitan sa sakit at hirap. Mula ulo hanggang paa ay natatagtag ng pungpungan ng pangalaman. Ang mga ito ay kanyang inis. Señor Jesus de la Pacencia. Nang marinig ni Poncio Pilato ang miss ng mga Hudyo, siya ay muling pumasok sa palasyo at kinausap si Jesucristo. Ngunit hindi siya sinagot at uminig. Nagsikap ang gobernador na siya ay pakawalan, pero ang mga tao ay nagsisikawan. Muling inilabas ang Panginoon at sinabing iniupo. Ang pagpapatanaw ni Poncio Pilato. Ang salitang Ecce Homo ay wikang Latin na ibig sabihin ay narito ang tao. Ginamit ito ni Poncio Pilato nang kanyang iharap si Jesus sa mga tao na siyang ipako sa krus, batbat ng sugat at may putong na koronang tinig. Ang imahin po ng pagpapatanaw ni Poncio Pilato ay nasa pangangalaga ni Ginoo at Ginang Cornelio Manansala. Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kinuha na nga nila si Jesus at inilabas sa pretoryo na pasan ang krus. Ang lakad ay patungo sa lugar na tinatawag na Pook ng Bungo, na sa wikang Griego ay Golgota. Sa pasyong mahal ay winika ang totoong kahabaan niyong krus na pinasan, 15 talampakan, at ito naman ang bilang ng paripa at pahalang. Krus na yaoy mabigat, labis na nagkakaapat, lumulubog sa balikat, at lalo pang nakaragdag ang sana ng taong lahat. Ang imahen ng Nuestro Padre Jesus Nazareno ay nasa pangangalaga ni Ginang Lilia Cruz. Panginoong Jesus, napasan-pasan ang ating krus sa ating kaligtasan. Kaawaan ng kami. Ika! Kumusta ka? Tawag ka.
Galilea hanggang sa Golgotha. Nakatuwang ang mahal na ina at palaging nakasubaybay sa mga hirap na pinagdaraanan ng kaniyang anak. Masakit sa mahal na Birheng Maria na makita ang kanyang anak na nagdurusa, sugatan ang mukha at patang-pata ang katawan. Ang pagtulong ni Simon Sireneo. Ayon sa salaysay ng Pasyong Mahal, itong aning taong ito ay si Simon Sireneo, ay siyang amang totoo ni Alejandro at ni Rufo, na disipulos ni Kristo. Ang kay Simong pagdadala, kahit hindi nalaon siya, muntiring igininhawa ni Jesus na Poong Ama. La Veronica Lilia el rostro de Jesus. Ayon sa tradisyon, dumating ang pagkakataon na napuno ng dumi, pawis at dugo ang mukha ni Jesus. Isang ginang ng lungsod na binansagang Veronica ang naglakas ng loob na magpahid ito gamit ang kanyang tangan na belo. Sa Pasyong Mahal ay dinika, ipinahid kapag daka, birang niyang dala-dala. Loob ay kakabakaga, bubunto-buntong hininga, hapis na walang kapara. Señor Jesus despojado. Nang makarating sila sa lugar na kung tawagin dako ng bungo, Golgotha sa wikang Hebreo, si Jesus ay inihanda upang ipako sa krus. Siya ay hinubara ng kanyang damit, isang pagtagatunay na pakikibahagi ng Panginoong Jesus sa ating kalagayan. Ang imaheng pong ito ay nasa pangalaga ni Ginoo at Ginang Dexter Cruz. Panginoong Jesus na hinubaran para ipako sa krus. Kaawaan mo kami. Si Jesus ay itinako sa krus. Ang mga kawal naman ay nagsapalarag upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupuntas sa isa't isa. Ang mga taong nakatayo roon at nanonood, nililibang naman siya na Ang imaheng pong ito ay nasa pangalaga ni Ginoo at Ginang Roberto Villanueva. Panginoong Jesus na ipinapako sa mahal na Santa Cruz. alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Matapos ipasipsip ni Jesus ang maasim na alak sa esponha na nakatusok sa isang sibat ay kanyang sinabi, naganap na. Inilukayot niya ang kanyang ulo at si Jesus ay nalagutan ng Ang imahen pong ito ay nasa pangalaga ni Ginoong Efren Santos. Panginoong Jesucristo, nakapako Eche Mater Pila. Nung makita ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang alagad na milawang na nakatayong katabi niya ay sinabi, babae, narito ang iyong ina. At pagkatapos sinabi sa kanyang alagad, narito ang iyong ina. At mula noon ay dinala siya ng alagad sa sarili nitong tahanan. ang imahen pong ito ay nasa pangalaga
Okay, kita naman. Ayaw na masyado. Sa pasyong mahal ay winika. Hinalong kapagkaraka si Jesus ng Birheng Ina, lumbay hapis sa pa, at pagbubunto-buntong hininga ng kanyang kaluluwa. Ang madadaming tagpo ay halos ikawalat ng dibdib, ina sa anak, niyang naghihirap ng Binihan nila ang Kristo. Inilalarawan ng imaheng ito ang mahal na Birheng Maria habang nagnilayan ang koronang tinik at mga pako na umuwas sa katawan ni Jesus. Ang mga naging kasangkapan upang Virgen de la Soledad. Nag-iisa si Maria matapos ang pagkamatay ni Jesus. Tahimik niyang dinadala ang lungkot. Wala na ang kanyang anak sa kanyang piling. Ngunit may pag-asa siyang hinahawakan. Siya ay simbolo ng pag-asa sa gitna ng dilim. Ang imahen kong ito ay Santa Veronica. Ayon sa banal na tradisyon, ang simbahan, si Santa Veronica ay pangalan ng mahuhulan ng tunay na imahen. Veronicon sa wikang Latin ay nagpunas sa mukha ng Panginoon habang siya ay patungo sa Kalbaryo, kung saan bumukas ang mukha ni Jesus ng 3 beses sa kanyang buhay. Santa Juana de Cuso. Siya ay isa sa mga kababaihang may kaya na hindi nagdalawang isip na maglingkod kay Jesus. Asawa ni Cusa, siya ay buong kababaang loob na tumalima sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuporta sa pangangailangang material ni Jesus sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Ang imahen pong ito ay nasa pangalan Santa Maria Jacobo. Isa sa mga babaeng sumunod kay Jesus. Naging saksi sila sa kanyang paghihirap. Hindi sila iniwan ni Jesus. Nagpakita sila ng katapangan at pananampalataya. Sila ay huwaran ng tapat. Santa Maria Salome, kilala bilang asawa ni Zebedeo at ina ng 2 dakilang apostol ni Jesus, sina Santiago at San Juan. Sagisag ang walis. Siya ay isa sa mga naglinis ng pinaglibingan ni Jesus, kasama ni Maria. Santa Maria de Betania, kapatid ni Santa Marta at San Lazaro. Siya ay ang nagpahid ng pagkakas sa paa ni Jesus sa kanilang bahay sa Betania.
bilang pasasalamat sa pagkabuhay na muli ng kapatid niyang si Lazaro. Kuwara ng pakikinig sa salita ng Diyos na noong dumalaw si Jesus sa Santa Marta de Botania. Una natin siyang nakilala na nagabitan sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kapatid ni Maria at Lazaro. Inilalarawan siya sa pagkaabala sa pag-aasikaso kay Jesus nang ito ay tumuloy sa kanilang tahanan. Samantala, itinuro ni Jesus sa kanya ang higit Santo Entierro, ang tampok na imahen sa mahal na araw. Ginugunita ng imaheng ito ang banal na bangkay ng Panginoon, ang Diyos na nagtatawang tao upang tubusin ang sanlibutan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng buhay para sa kaligtasan natin mula sa kasalanan. Ang imahen kong ito ay nasa pangalaga ng ang babae kung saan pinalawas ni Jesus ang pitong demonyo. Ipinahihimatig ng pangalang Magdalan na mga ari na galing sa lugar ng Magdalan at isa sa mga tagasiyog ni Kristo. Nasaksihan niya ang karamihan sa mga pangyayaring nagpagpakasak at pagkamatay ni Kristo. Siya rin ang pinakaunang saksi sa pagkabuhay na nagpili ni Jesus. Ang imahen kong ito ay nasa pangalaga ni Ginang Magdalena R. Perez, Santa Maria Magdalena. Ipanalangin na kami. San Juan Evangelista, kapatid ni Santiago, sila ang mga anak ni Zebedeo at Maria sa Luz. Pinagaroon siyang pinakapamahal na alaga. Dahil sa lahat ng mga apostol, siya ang nagpakita ng lubos na pagkamahal kay Jesus mula sa simula ng ministeryo ni Jesus sa kanyang paghihirap at ipako sa krus. Tanging siya lamang ang naging sa piling ng buong mahal. At sa kanya inihabili ni Jesus ang kanyang mahal na ina. Ang imahen kong ito ay nasa pangalaga ng pamilya Crisostomo.
doon, iba naman eh. Akin na ba yun? Bakit sama doon? Walter Dolorosa. Ito ang Wala ko para pinakatakbo dumada. Yan na na doon. imahe sa Semana Santa mula pa man noong panahon. Ang ina ni Jesus na nagmahapis at ina natin lahat. Tawan ng umahing ito ang hapis, pait, lumbay, dusa at pighati na naranasan ng isang inang namatayan ng anak. Ang imahen pong ito ay nasa pangalaga ni Ginang Teresita R. Cruz, mahal na Birheng Mariang napupuno ng hapis. Ipanalangin mo kami. Kasi walang meron talaga yung Hindi ko maalala sa lahat na matapos po ang prosesyon ng mga paso ay susunod ang prosesyon ng paglilibing na magmumula dito sa parokya patungo sa merkado. At pagkatapos ng prosesyon ng paglilibing ay ang prosesyon ng solidad na magmumula rin dito sa parokya patungo sa merkado. Hindi ko pinaalalahan ng lahat na mula sa pagdasal, mag-iwasan ng paninigarilyo o paggamit ng e-cigarette habang isa ang posisyon na ito.